Mayroon na naman akong ibabahagi sa inyo na salita ng Diyos, pinamagatan kong kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Maging pagpapala nawa sa inyo ang aking ibabahagi. Ang unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 24 hanggang 28 ay isa sa pinakamahalagang talata tungkol sa kaugnayan ni Kristo at ng Diyos Ama sa pagtatapos ng kasaysayan, ang wakas ng tao sa lupa. Basahin muna natin ang pangunahing daloy ng teksto, 24. Kung magkagayo'y darating ang wakas pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 25. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ng lahat niyang mga kaaway. 26. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangiyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. 28. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tingnan muna natin ang konteksto ng unang Korinto Kapitulo 15. Ang buong kabanata ay tungkol sa pagkabuhay muli, resurrection. Ipinaliwanag ni Pablo ang pagkakasunod-sunod, 1. Nabuhay muli si Kristo, talatang 20. 2. Bubuhayin ng mga anak kay Kristo sa kanyang pagparito, talatang 23. 3. Darating ang wakas, talatang 24. 4. Wawasakin ang lahat ng kaaway kabilang ang kamatayan, talatang 26. 5. Ibibigay ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, talatang 24, 28. Pagtuunan natin ng pansin ang mga talata, talata 24. Pagkatapos ay darating ang wakas kapag ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos at Ama. Ano ang ibig sabihin? Si Jesus ay kasalukuyang naghahari bilang Mesiyas na itinalaga ng Diyos. Pagkatapos may isa katuparan ng layunin ng paghaharing ito, ang pagsupil at paglipol sa lahat ng mga kaaway ng Diyos sa kanya ibibigay ang kaharian sa Diyos Ama, ibig sabihin, ang kanyang pamamahala bilang Kristo. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang pagiging hari ni Kristo, kundi matatapos na ang kanyang natatanging gawaing mesyaniko bilang tagapagligtas at hukom. Parang isang gobernador na ipinadala ng hari upang ayusin ang isang lalawigan. Kapag natapos ang misyon, isusuko niya ang pamamahala sa hari na nagpadala sa kanya. Talata 25. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ng lahat niyang mga kaaway. Ito ay hango sa awit Kapitulo 110. Ang ideya ay, may awtoridad si Kristo na ibinigay ng Diyos. Patuloy siyang naghahari hanggang matalo ang lahat ng kalaban. Kasama rito ang kasalanan, masasamang kapangyarihan, kamatayan, si Satanas at mga demonyo. Talata 26. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ang kamatayan ng huling kaaway. Kapag nabuhay ng muli ang lahat ng tapat na lingkod ng Diyos, mawawala na ang kapangyarihan ng kamatayan. Wala nang iiral na kamatayan. Ito ang katuparan ng tagumpay ni Kristo, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng tao. Talata 27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangiyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Dito sumipi si Pablo mula sa awit Kapitulo 8. Ngunit agad niyang nilinaw, maliban sa kanya na nagpasakop ng lahat ng bagay sa kanya. Ibig sabihin, bagamat lahat ay ipinasakop kay Kristo, hindi kabilang dito ang Diyos Ama na nagpasakop sa Kanya. Sa madaling salita, ang Diyos ang nag-utos kay Kristo upang pamunuan at sakupin ang lahat ng nilalang. Talata 28. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito ang pinakamaraming pinag-uusap ang talata. Pagkatapos may isa katuparan ni Kristo ang lahat ng layunin ng Diyos, ang anak ay magpapasakop sa Ama. Ang Ama ay mananatiling sukdulang pinagmumulan ng lahat ng awtoridad. Bakit magpapasakop ang anak? Dahil ang Ama ang nagbigay ng awtoridad sa kanya. Ito ay umaayon sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Tingnan ang loika ni Pablo, ang Diyos ang nagpasakop ng lahat kay Kristo. Hindi tamang isipin na isasama ng Diyos ang sarili na magpasakop kay Jesus. Natural na hindi kasama rito ang Diyos na nag-utos sa kanya na sakupin ang lahat ng bagay. Kapag natapos na ang gawain ni Kristo, ang anak ay pasasakop sa Diyos. Kaya ang talata ay nagpapakita ng malinaw na kaayusan ng awtoridad.
From top to bottom na kaayusan ng awtoridad. Ang ibig sabihin, kumikilala si Jesus na mayroong mas mataas sa kanya. Hindi sila magkapantay ng Ama tulad ng sinasabi ng Doctrine of Trinity. Sa makakarinig ng video na ito, huwag na sanang maging matigas ang inyong mga ulo, buong pagpapakumbabang tanggapin ang katotohanan, hindi ang tradisyon. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito ang sukdulang layunin. Ibig sabihin, ganap ng maitatag ang paghahari ng Diyos. Wala ng rebelyon. Wala ng kasalanan. Wala ng kamatayan. Ang buong nilikha ay nasa ilalim ng perpektong pamamahala ng Diyos. Tulad ng pangarap ng Diyos nang lalangin niya ang tao. Sinira nga lang ni Satanas ang plano na ito ng Diyos. Paglilinaw sa mga talata. Sino ang Diyos sa talata? Sa konteksto ng unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 24 hanggang 28, ang salitang Diyos ay malinaw na tumutukoy sa Ama. Ano ang ginagawa ni Kristo? Naghahari bilang Mesiyas. Sinusupil ang lahat ng kaaway na sumire sa plano ng Diyos. Nililipol ang kamatayan. Ibinabalik ang kaharian sa Diyos Ama na naaga ni Satanas sa pamamagitan ng pandaraya kina Adan at Eva. Ano ang ipinakikita ng talata tungkol sa relasyon ng Ama at Anak? Ayon sa mismong argumento ni Pablo, ang Ama ang nagbigay ng awtoridad. Ang Anak ang tumanggap ng awtoridad. Ang Ama ay hindi sakop ng Anak. Ang Anak ay magpapasakop sa Ama sa wakas. Pangunahing diin ni Pablo. Hindi pangunahing layunin ni Pablo dito na talakayin ang talikasan, nature, ni Kristo, kundi ang pagkakasunod-sunod ng gawain ng kaligtasan at ang pagtatagumpay ng Diyos sa pamamagitan ng Mesiyas. Gayunman, hindi sinasadya ni Pablo ay inilantad niya ang kalikasan ni Jesus kung ano ang kanyang relasyon sa Diyos Ama. Malinaw na ang relasyon niya sa Ama ay subordinate, hindi equality. Sa pagtatapos ng kasaysayan, ang lahat ng kaaway ay matatalo, ang kamatayan ay mawawala, ang kaharian ay maibabalik sa Diyos Ama, at ang Diyos ay magiging lahat sa lahat.